tayo po ay magsisimula na sa ating pangkaraniwang pagpupulong ng Sangguniang Bayan sa pangunguna po ng ating kagalang-galang Danilo Lalunyo Liwanag, pangalawang punong bayan, tagapangulo. Lahat po ay inaaniyahan ng tumayo. Salamat po. Sa pong magalang na pagbati sa ating pong mga kagalang-galang na konsehal, ganoon din po sa ating mga bisita, kakaunti, ang pinapasko ni Konsehal Bomel. Tayo po ay mag-uumpisa na ng ating regular na pagpupulong sa pamumuno po ng ating kagalang-galang konsehal, Botok Magpantay. Good morning po. Bago po natin simulan ang ating pagpupulong, tayo po muna ay manalangin. Sa kanila ng Ama, ng Anak, ng Diyos, ng Espiritu Santo. Amen. Ama sa langit, dumating kami sa iyo ngayong araw na humihiling para sa iyong gabay, karunungan at presensya habang sinisimulan namin ang pulong na ito. Tulungan mo kaming maging makabuluhan ang pulong na ito. Maging daan kaunawa namin upang magkaroon kami ng pagkakaisa para sa ikaulad ng pamayanan. Punan mo kami ng iyong biyaya, Panginoong Diyos, upang sa aming paggawa ng mga desisyon na maaaring makaapekto sa mamamayan, makita namin na sa iyo magmumula ang lahat ng kapangyarihang mamunod dito sa daigdig. Patuloy mong ipaalala sa amin na ang lahat ng ginagawa namin dito ngayon, ang lahat ng aming makakamit ay para sa pagtuklas sa katotohanan, para sa kabutihan ng nakakarami, para sa paglilingkod sa bayan at sa bansa, at para sa kaluhatian mo. Pagpalain mo kami, Panginoon. Hinihiling namin ito sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pambansang awit ng Pilipinas. Ang magiting sa manlulubi, di pasisigil sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mumuglaw, may ilagang pula, awit sa paglayang minamahal, ang isap ng wakatawat mo'y tagumpay na nagniningning, ang bituin at araw niya kailan pa may mag-ibig, lupa ng araw ng pagsinta, buhay langit sa piling mo. Ang ligaya ng pag may mga api, ang mamatay ng dahil sa iyo. Mga konsehal, taas po natin ating kanang kamay para sa ating Councilor's Creed. I am a Philippine Councilor, mandated by law to enact measures and ordinances to the redound to general welfare of my constituents and their pursuit for happiness, peace, and prosperity. I believe in public service above self as the guiding principle of my official act. As I tread the pathways of local legislation, may the Almighty guide my mind and heart that I shall be true to my constituent and the Filipino people. Good morning po. Muli po ang ating magalang na pagbati sa ating mga kagalang-galang na konsehal. Pagbasa po ng ating nakaraang katitikan. Magandang umaga po, kagalang-galang na tagapangulo, kagalang-galang Danilo Lalunyo Liwanag. Ang lahat po ng CP ng katitikan ng pangkaraniwang pulong ng Sangguniang Bayan ng Tagkawayan, Quezon na ginanap noong July 1, 2024 sa SB Session Hall ay naipadala na po through email at ang iba po naman ay through hard copies. Kung kaya ito po ay hinihiling ko na po sa ating pong kagalang-galang Fort Salumbides na mapagtibay na. Konsehal Fort Salumbides.
Maraming salamat po, kagalang-galang na tagapangulo. Magandang umaga po sa ating lahat. Hinihiling ko po na atin pong mapagtibay ang atin pong nakaraang katitikan. Mungkahi ng pagtitibay ng ating nakaraang katitikan, pinangaluhan ni Konsehal Bomel Libero, mayroon po bang pagtutol? Kung wala po ang ating pong nakaraang katitikan sa mungkahi po ng ating kagalang-galang Konsehal Port Salombides, ay sinangayunan po ng lahat. Magandang umaga po muli. Meron po tayong panauhin ngayong umaga. Ang ating pong MPDC, ENP Francis Villanueva, upang talakayin po ang isa pong resolution na minumungkahi po sa atin kapag siyang nagbibigay paintulot na magamit ang pondong nakalaan sa mga lump sum na proyekto sa ilalim ng 20% Development Fund ng Pamahalang Bayan ng Tagkawayan, Quezon. Meron po tayong 1, 2, 3, 4 po mga proyekto na nasa ilalim po ng lump sum project. At yung pong napag-usapan na rin po, may nakadalo pong mga konsehalis ng bayan, yung pong calendar year 2024 Annual Investment Program, through supplemental procedure po, yung AIP. Ito po ay nagkakahalaga po ng kabuuan na grand total po is 22,482,655 pesos and 75 pesos. Kagalang-galang tagapunglo ang ating pong MPDC Francis Villanueva. Konsehal Port Salombides. Salamat po, kagalang-galang na tagapangulo. Hinihiling ko po ang suspension of the rules para po mapagbigyan po natin ng oras na makapagsalita ang ating MPDC Engineer Francis Villanueva. Mungkahi po ng suspension ay pinangaluhan ni Konsehala Juicy Wagan. Meron po bang pagtutol? Kung wala po, tayo po ay nagsususpindi muna ng ating rules. At kasabay po nito ay ang pagkilala po sa ating MPDC. Magandang araw po sa magigiliw na miyembro ng Sangguniang Bayan po. Sa tagapamulo po kay Vice Mayor at sa Sekretary po ng Sangguniang. Magandang araw po. Una po ay yung pong paghingi po ng authority ng Sangguniang po para magamit ho yung mga lump sum projects po natin sa under ng 20% ano po. Under po ng rehabilitation and maintenance of various municipal roads para po sa third and fourth quarter. Yung third quarter po ay ilalaan po natin para sa road network ng Barangay Alihi, Kulong-Kulong, Sabang, Laurel at Candalapdap. Ano po. Ito po ay may halagang 1,568,068.97. Ano. At para naman po sa fourth quarter, same amount po, ito naman po ay para po sa ating road network sa mountain zone po. At para naman po dun sa various water system projects po natin, yung third quarter po ay ilalaan po sa improvement ng Candalapdap potable water system. Yun po ay nagkakahalaga ng 500,000. At yung fourth quarter po ay para po sa improvement ng Munting Parang potable water system. Nagkakahalaga rin po ito ng 500,000. At para naman po dun sa various irrigation projects po, yung third quarter po ay ilalaan po sa installation ng solar irrigation pump po sa Barangay San Diego. Ito po ay para dun sa mga magtatanim po natin ng gulay dun sa San Diego. At yun pong fourth quarter po ay para naman po sa irrigation po ng Alihi. Same din po ng ating gagawin, installation po ng solar irrigation pump na nagkakahalaga po ng 500,000. At para naman po sa improvement po ng various school building, yung first quarter po ay ilalaan po para sa rehabilitation ng Manato Elementary School Building, nagkakahalaga po ng 327,475 pesos. Yun pong para sa second quarter ay ilalaan po sa improvement ng Landing Elementary School Building na nagkakahalaga po siya ng 672,500
525. At yun pong nakalaan po para sa third and fourth quarter na nagkakahalaga ng 1 million ay ito po ay ipapagawa po sa Bagong Silang National High School. So yun pong mga proyekto po na under ng lump sum appropriations po. Konsehal Botok magpantay. Good morning po sa ating bisita, Kuya Francis. May tanong lang po ako regarding dun sa San Diego na solar power plant. Ito ay totally different dun sa existing na galing sa NIA. Yes po, bukod po. Bukod yun, hindi ito yung naka-integrate sa kanila na. Hindi po. Tanong ko na din po, Kuya, kung yung mo ba ang galing sa NIA, tumatakbo ngayon? Base ho dun sa pagtatanong ko kila Kapitan, hindi ho siya umaandar. Operational. Ang ginawa lang ho ng barangay ay nais din ho nilang makipag-coordinate sa mga tauhan ho ng NIA para ho masinop lang daw muna nila ho yung mga gamit kasi ho baka ho mawala. Opo. Yun po yung ang banggit sa akin ni Kapitan po. Okay. Mr. Chair, kung naaalala niyo po, nung mga nakaraan, inimbita natin ang NIA regarding dyan sa kanilang mga projects. So, ngayon parang wala pa rin action. So, we might as well invite them again. Anyway, thank you, Mr. Chair. May isa pa po akong question, Mr. Chair. Kuya, regarding dun sa paano natin na-determine yung mga schools? Paano natin sila nabibigyan ng budget? Yes po. Tuwing may pong meeting ho yung local school board, sila po yung nag-identify. Sila nag-identify. Okay. Kung alin ho yung mabibigyan ng yung priority po, para sa rehab. Kasi may isa lang din ako napansin kasi Mr. Chair, napapunta ako sa barangay Kabugwang. Actually, last year pa, nag-guest of speaker po ako doon. Talagang wala ho silang classroom doon eh. So, sana although lahat naman may pangangailangan ano po. So, pero sana masilip din ng ating school board na matingnan din nila. Talagang parang dadalwa lang ang maayos na classroom ho doon. Lahat ho, makeshift. Yun lang po sa akin, Mr. Chair. Thank you, Kuya. Idagdag ko na lang din po tuwing may school board meeting ho, hindi naman ho sinasuggest din ho namin na kung meron sila ma-identify na paggagawan ho ng school building talaga, yung newly construction ho ay magbigay din ho sila sa atin ng lista para mapasama ho dun sa ating maaaring punduhan ng development fund, 20% development fund. Konsehal Bomel de Pero. Maraming salamat, Tagapangulo. Mr. Chair, magkaiba ata yung binigay sa aming papel. Yun pong binanggit ko po ay yun hong ihingi ho ng authorization sa inyo po dun sa mga lump sum appropriations. Ayun ang hinihingi Yes po. nyo. Isusunod ko na po yung sa annual investment. Iba ito. Yun pa lang yung hinihingi nyo. Kasi yung hawak namin ay yung ito pa lang. Yes po. AIP po. Kaya, Yes po, for supplemental. ito yung hinihingi. Okay, salamat, Mr. Chair. Itutuloy ko na ho dun sa annual investment program po through supplemental na po. So, yun pong ating AIP 2024 sa pamamagitan ho ng supplemental procedure ay nagkakahalaga po siya ng 22,482,655.75 pesos po. Kung saan po 3,698,608.23 ay gugugulin po para sa total general public services sector at sa social sector naman po ay nagkakahalaga ng 15,325,145.11 pesos. At para po sa economic services ay may total po na 3,458,902.41. Yun pong mga pinanggalingan ho ng
ng pondo para po sa supplemental appropriations na ay susunod ho after ho ng approval ng AIP ay yun pong mga savings po nung ng 20% development fund, yun po yung continuing appropriations po ano. Ganun din ho, yun hong sa 5% calamity fund, may binago lang ho ng manner ng expenditure ano po. At yun pong current po na savings mula po sa general fund at yun pong mga subsidy ho natin galing sa province ano po. So ang nilalaman ho ng ating supplemental AIP ay more on sa adjustment po ng mga PhilHealth and Pag-ibig contribution ng mga empleyado po ano. Tapos ho ay nakapaloob din ho dito yun pong nutrition program po ano mula po sa Philippine Multisectoral Nutrition Program. Yun pong first tranche na download po sa atin galing sa DOH ano po na nagkakalaga po siya ng mahigit 2 milyon. I think 2.8 million po yun na ito naman po ay under ho ng RHU ano, para po sa nutrition program po nila. Tapos ho ay yung galing sa probinsya para po sa darating na Niyug-Niyugan Festival na nagkakalaga po ng 205,000. At yun pong sa under po ng Calamity Fund, ano po, ito po ay kasama na ho ito sa budget nila para ngayong taon ng 2004. Binago lang po yung manner ng expenditure kasi po dati ay nakalaan po lahat yung total na 4 billion sa MOOE lang. So, hinati po nila, yung iba ay papatak ng sa capital outlay po. So, yun po yung nilalaman po ng ating supplemental AIP po. Meron po ba katanungan? Konsyal Bomel de Vero? Maraming salamat, Mr. Chair. Tanong ko lang po, Sir Francis, yung sa Niyog-Niyugan natin, magkano total magiging budget ng bayan ng Tagkawayan? Mula ho sa tanggapan ho ng tourism, nasa 500,000 po yung pondo ho na nakalaan. At kadagdagan po itong 205,000 galing po sa Kapitolyo. Ano. Ang sasalihan lamang po natin ng Tagkawayan ngayon sa Niyug-Niyugan Festival ay 4 na events lang po. Yun po yung sa booth making po, tapos ay yung street dancing po na represented po ng taga Rizal sa yun pong Lambanog Summit at saka yung pong painting contest po at saka yung sa Cocorlay po, Cocolympics, yun pong cooking ano po. Bali 5 ho pala, 5 events lang. 5 event lang. Yes po. So, ilang bang event ang kinukuha ng Niyog-Niyugan? Madami po eh. Mahigit hong 10 kung kasama ho yung Mr. and Binibini at Ginoong tsaka ho yung float making. Hindi ho tayo sumali ngayon sa float contest. So, ang magiging problema natin dyan, hindi na tayo makakasali sa overall. Pagka nag-overall champion, hindi tayo makakasali. By category na lang siguro tayo. Yes po. Ganun na lang po. Bakit tayo hindi makakasali doon sa iba? Hindi ho na pagtuunan po. Yung napaghandaan yung mga ibang events po. Kasi ho, kung matatandaan nyo ho, last year ho, ay mayroon sana ho tayong representative po dun sa ibang contest ay hindi ho pinayagan ng Provincial Tourism Council or committee ho yung ibang participants natin ho. Kaya parang magpapalamig muna.
Kasi Di ba di ba tayo nakakahiya kay Gob na tayo yung tagkawayan ay yung limang event lang yung sasalihan natin. hindi naman po. Okay Naiparating naman. naman ho natin yun ng mas maaga po. Na yun lamang po yung ating sasalihan sa ngayon po. Okay, Mr. Chair. Thank you. Konsyal Boto Magpantay. So, ibig sabihin na po, mga Mr. Chair, kagaya po nung isang highlights ng event, yung float competition, wala ho tayo doon. Yes po. Wala ho tayong entry sa float competition po. Mr. Chair, nakakalungkot lang po kasi for so many years, talagang ang Tagkawen na isa sa kumbaga mahigpit na laban lagi. Laging lumalaban. Lagi ho tayo nasa taas, ano ho. Tapos this time hindi. Siguro po, Mr. Chair, sana pagtuunan din po natin ng budget. Lagyan ho natin ng budget yung ating yung pagsali natin sa nyug-nyugan. Yan naman po ay talagang taunan na natin ginagawa. Sayang ho yung may showcase yung talent ng ating ating bayan. Ano po, sabi ko nga kanina, tayo ay isa sa mga top contender ng nyug-nyugan. Sana may pagpatuloy ho natin. Yung ibang bayan kasi talaga maraming tumutulong sa kanila. Hindi lang local fund, may mga private organization na tumutulong sa kanila. At napakahaba po ng preparation nila. Siguro sana mapagtuunan din natin ng pansin po yun. Thank you po, Mr. Chair. Idadagdag ko lang ho, kaya ho hindi ho tayo sumali sa float competition ngayon. Kasi ho, yun hong street dancing competition, wala hong bearing yung pagparada nila. Sadyang yung dance showdown lang ho talaga ang merong paglalaan ho ng puntos. So kung paparada ho sila, iikot ho ng Lucena City, wala hong bearing po yun, wala pong grades yun. Kaya ho, kung isasama natin yung float dun sa pagparada ho ng mga participant ho natin ng street dancing, Wala din. mababaliwala lang din po yung kumbaga ho yung i-invest natin dun sa float. Kaya ho, minarapat na ho, hindi na ho tayo mag-entry dun sa float. Pero ganun pa man ho, for the next year po, meron naman hong kasama sa proposal naman ho ng tourism, yun hong paghahanda po para din sa Nyug-Nyugan Festival po. Next year walang pamunuan yun. Next year ibang pamunuan na yun. August next year. Nasus muna, kamatay mo na dumaan. Kung wala na pong katanungan ay salamat po sa ating MPDC sa maayos na pagpresenta ng ating AIP at kasagutan sa lahat ng katanungan ng ating Sangguniang Bayan. Maraming salamat po, Engineer. Maraming salamat din po. Maraming salamat po, Engineer Villanueva. Ang ating po mga nakatalang pag-uusapan sa ngayon ay ang SK Munting Parang Supplemental Budget number 1 amounting to 708,000. Victoria Supplemental Budget number 1, 308,944 pesos and 22 centavos. For CSO accreditation, Cagayan Weavers Producers Cooperative, yung pong request po sa atin, a resolution authorizing Honorable Luis Oscar T. Eliasar to enter in and sign into a MOA of understanding or memorandum of understanding representing this local government unit with various stakeholders on a long-term watershed management protection and reservation in the province of Quezon. Meron pa rin po tayong kapasya nagpapatibay na mapabilang sa annual investment program through supplemental procedure
ang mga programs, projects, activities by description para sa calendar year 2024 ng Bayan ng Tagkawayan, Quezon na mayroong kabuuang halagang 22,482,655 pesos sa 75 pesos. Meron din pong kahilingan po na mapasama po sa lump sum o maaprubahan po. Authority coming from the Sangguniang Bayan to authorize the lump sum projects under 20% development fund. Meron din po tayong tinanggap na kapasyahan bilang 11-2024 ng Sangguniang Barangay ng Mahinta. Kapasyang pinagtibay ng Sangguniang Barangay ng Mahinta, Tagkawayan, Quezon na mangyaring humiling sa tanggapan ni Kagalang-galang Roberto Debero na mapaglaanan ng pondo para sa detour ng Barangay Mahinta, Tagkawayan, Quezon bilang natukoy na pangunahing proyekto. Maraming salamat po. Magandang umaga sa ating lahat. Konsehal Reby Masangkay. Ay, investment na lahat ba? Investment. Tapos po, ito po yung ano po, Konsehal Bobet. Magandang umaga po sa ating lahat. Marami pong salamat. Magandang umaga po sa ating iginagalang at minamahal na tagapangulo, Vice Mayor Danny Liwanag, sa akin pong mga kasamahang konsehal ng bayan, sa atin pong mga panauhin sa bayan po ng Tagkawayan. Magandang umaga pong muli. Kahilingan po ng 2 barangay para po sa kanilang supplemental budget number 1 na ito naman po ay dumaan na sa masusing pag-aaral ng Local Finance Committee at ganoon din po ng komitiba ng Sangguniang Bayan na ginanap po kanina lamang. Ang supplemental budget number 1 ng Barangay Muntimparang na nagkakahalaga ng 708,000 na gugugulin po sa iba't ibang proyekto at programa ng Sangguniang Kabataan na ito po ay yung savings po nila na nag-accumulate simula pa po noong 2018 hanggang sa kasalukuyan. SK Muntimparang supplemental budget. Pinangaluhan po ng lahat ng Sangguniang Bayan ng walang pagtutol. Vice, tutuloy ko na po. Ganon din po ang supplemental budget number 1 ng Sangguniang Barangay ng Barangay Victoria na nagkakahalaga ng 308,944.22 centavos. Victoria supplemental budget. Pinangaluhan po ni Konsehal Choy Eliasar. Meron po bang pagtutol? Kung wala po ay atin na pong pinagtitibay. Ganon din po ang kahilingan ng tanggapan po ng ating minamahal na MPDC sa pahintulot po ng EMDC at ng ating punong bayan. Kahilingan po na mapagtibay na mapabilang sa annual investment program through supplemental procedure ang mga programs, projects, activities by description para sa calendar year 2024 ng Bayan ng Tagkawayan na mayroong kabuuang halagang 22,482,655.75 centavos. Annual Investment Program, through supplemental, pinangaluhan po ni Konsehal Botok Magpantay. Meron po bang pagtutol? Kung wala po ay atin na pong pinagtitibay. Isa pa po, Vice. Kapasyahang nagbibigay pahintulot na magamit ang pondong nakalaan sa mga lamsam na proyekto sa ilalim ng 20% Development Fund ng Pamahalang Bayan ng Tagkawayan, Quezon. Ito po ay inisa-isa kanina ng ating panauhin. Salamat po. Mungkahi po ay pinangaluhan ni Konsehal Leo San Buenaventura. Meron po bang paglilinaw? Pagtutol? Kung wala po ay atin natin pong pinagtitibay. Maraming salamat po. Konsehal Joel Enriquez. Hello. Maraming salamat po sa ating tagapangulo, Vice Mayor Danny Liwanag. CSO accreditation po ng Tagkawayan Waivers Producers Cooperative. Ito naman po ay dumaan na kanina sa committee hearing at napag-usapan na po.
CSO Accreditation of Tagkawayan Weavers Producers Cooperative or TWPG. Pinangaluhan po ni Konsehal Bomel De Vero. Meron po bang pagtutol? Kung wala po ay atin na pong pinagtitibay. Konsehal Porge Salombides. Maraming salamat po kagalang-galang na tagapangulo. Hinihiling ko po na mapagtibay ang kautusan bilang number 1 na may petsang March 17, 2024 ng Barangay Manato Station o yung kautusang pambarangay na nagtatakda ng pagbabayad ng butaw o buwis ng bawat mga ngalakal o magtitinda sa barangay ng Manato Station. Ito po ay dumaan na po sa committee hearing nung nakaraan pa pong mga buwan. Actually po, ito po ay may date po, Mr. Chair, na March 17. Nung bago-bago pa po ito, dumaan po sila upang humiling po na mapagtibay ito at ito po ay aming natalakay ng komitiba. Meron lang po mga naging revision, kaya po ngayon lang po muli ito napabalik sa atin. Matapos naman po yung revision, ay hinihiling ko na po na ito'y po yung pagtibayan ng ating pong sanggunian. Bukahin ang pagtitibay ng kautusang pambarangay ng Barangay Manato Station. Pinangaluhan ni Konsehal Josie Wagan. Mayroon po bang pagtutol? Paglilinaw? Kung wala po, ay atin na pong pinagtitibay. Salamat po, Mr. Chair. Itutuloy ko pa po. Ang hinihiling ko rin pong mapagtibay ang kautusan bilang number 2 na may petsang May 17 ng Barangay Manato Station o yung kautusang pambarangay na nagtatakda ng regulatory fee sa sino mang gagamit ng covered court, function hall at iba pang kagamitan sa barangay ng Manato Station. Ganon din po, Mr. Chair, nagkaroon po ito ng mga revision at ngayon po ay kanila na pong naisaayos. Mungkahing pagtitibay sa kautusang pambarangay ng Barangay Manato Station. Pinangaluhan ni Konsehal SK Angela Salombides. Meron po bang pagtutol? Kung wala po ay atin rin pong pinagtitibay. Last na po, Mr. Chair, hinihiling ko rin po na mapagtibay ang kautusan bilang number 4 ng Barangay Manato Station na may pamagat na pag-opisyal na pagkilala sa Sais Dayok Festival na ginaganap po at actually po ay ginanap na at naipamalita na po sa barangay ng Manato Station yung kanila pong magiging official festival title o yung Sais Dayok Festival. Nagaganapin po tuwing Abril ng 5 taon-taon po. April 5. Mungkahi po ay pinangaluhan ni Konsehal Choy Eliasar. Mayroon po bang pagtutol? Kung wala po ay atin na rin pong pinagtitibay. Salamat po, Mr. Chair. Other matter, Konsehal Bomel De Vero. Magandang umaga po sa ating tagapangulo, sa ating mga kasamahang konsales, sa ating pong sekretaryo at sa mamamayan po ng bayan ng Tagkawayan. Ako po ay humihiling sa ating punong bayan na malagyan ng pondo ang barangay Mahinta na sa kapangalanan ng proyekto na malagyan ng detour sa nasabing barangay para sa kanilang mga kalakal at mga gumagamit ng mga sasakyan, lalong lumigit na sa mga motor, na ito daw po ay nakaka-disgrasya dahil ito daw po ay sirana. Ilang po. Mungkahi para sa Barangay Mahinta Detour, pinangaluhan po ni Konsehal Choy Eliasar. Meron po bang pagtutol? Kung wala po ay atin pong pinagtitibay. Maraming po salamat.
Konsehala Ribi Masangkay. Maraming salamat po. Second reading po ng ordinansa na may pamagat na an ordinance providing free ambulance services for pregnant patients and all patients under the program of Municipal Health Officer para po sa pangalawang pagbasa. Kalawang pagbasa po para sa ordinansa ay pinangaluhan ni Konsehal Leo San Buenaventura. Meron po bang pagtutol? Wala na pong paglilinaw. Paglilinaw. Konsehal Joel Enriquez. Maraming salamat po, Mr. Chair. Libre po. Pre. Libre Opo. na ambulance para sa mga Libre pong paggamit ng ambulance para sa ating mga kababayan dito po sa bayan ng Tagkawayan. Lalo tigit po ang mga indigent na buntis at lahat po ng pasyente na under po ng programa ng Municipal Health Officer. yung pong ambulance ay manggagaling dito po sa RHU po. Sa RHU. Opo, Mr. Chair. At nais ko rin pong isa-isahin kung ano po yung mga programa na under po ng tanggapan ng ating Municipal Health Officer. Ito po ay ang mga sumusunod na hindi po limitado dito. Maternal and child health care na nangangailangan po. Patient po ng tuberculosis, yung pong may mga sakit sa baga at karamdaman, may mga sintomas. Ganon din po yung emerging and re-emerging infectious diseases, kagaya po ng COVID. Kung halimbawa po ay magkakaroon ng pandemic na lalabas na mga sakit. At ganun din po ang National Immunization Program na magkakaroon po ng adverse effects kapag po tinurukan ang baby na nagkaroon po ng side effect ay libre din po silang makakagamit ng ating ambulance. At ganun din po ang mga kababayan natin na may problema po sa pag-iisip. At kung may nais po kayong idagdag, ay isasama po natin dito para po makasama dun sa programa at proyekto at isasuggest po natin kay Dr. Kevin Matunda sa RHU. Salamat po. Konsehal Joel Enriquez. Napakaganda naman po talaga niyan, libre. Ang nagiging problema po, marami yung taong pasyente na pumupunta dyan. Lagi pag pumupunta dyan at humihingi ng pre-ambulance sa kanilang mga pasyente, lagi sinasabi nila hindi available yung ambulance eh. Yun po ang, maganda po yung programa. Ang problema po ay pag pumupunta dyan at humihingi ng sasakyan, ng ambulance, lagi sinasabi nila hindi available yung kanilang ambulance. Ano po ang maganda nating kayang gawin doon? Magdagdag po ba o ano? Salamat po, Mr. Chair. Sa kadahilanan po siguro kaya laging hindi available ay sa dami po ng ating mga kababayan na nangangailangan pong ilipat ng iba't ibang hospital. Kung malalaman po natin, ang atin pong ambulansya sa kasalukuyan ay, kung hindi po ako nagkakamali, ay 2 po yung tumatakbo. Na alam naman po natin, nagdadala pa lang ng pasyente, kunwari po ay sa Kabusaw, ay tinatawagan na agad yung driver para bumalik agad. Ganun po yung pangangailangan ng ating mga kababayan sa ambulansya. Kaya nga po ang ating minamahal na governor, kung di pa ako nagkakamali, ay nagkaloob po uli ng isang ambulansya sa ating pong pamalambayan. Talagang kulang na kulang pa po yung ambulance natin. Salamat po. Karagdagan sa paggamit ng ambulansya ay para din yung ratio. Ating mamamayan ng Tagkawayan, sabihin pa natin yan, dadalawa, talagang hindi kakasya. Nagkakabero lang siyempre, peras kang per serve. So pagdating, yung unang pasyente, siyempre pagbibigyan. Yung ikalawa, ikatlo, ikaapat, ikalima, siyempre magre-reklamo.
So sa ating sa ipinapasang ordinansa ng ating kagalang-galang Konsehal Revy Masangkay, ang mahalaga tayo ay merong ordinansa. So the implementation, depende na po yun sa ating punong ehekutibo. Konsehal Por Chalombides. Salamat po, Mr. Chair. Karagdagan lamang po. At saka po, kasalukuyan na rin naman po tayong kulang na talaga yung ambulansya. Andun na po yun. Ay di at least so ay yung mga ambulansyang meron tayo ay maipagamit man lang natin ng libre sa mga nangangailangan. Ay di yung tama naman po yung sinasabi ni Cons Joel, talagang kulang. Ay di yun na lang po ay siguro sa ibang oras na matalakay. At least so yung meron sana tayo ngayon ay di mapagamit na ho natin ng libre sana sa mga nangangailangan. Karagdagan din po pati doon, kung matitingnan nyo ang record ng aming opisina doon sa stand office, ay napakarami rin ang aming binabaka pa mga pasyente. Dahil lang nga siguro sa kulang. So, the essence of ordinance ay yung malaman ng mga taong bayan. May nagtatanong kasi, magkano ba ang takbo? So, siguro naman nakakaranas tayo ng ganon. So, meron pa po bang katanungan? Konsehal Leo San Buenaventura. Thank you po, Mr. Chair. Tanong lamang po, noon pong nakaraang buwan or para pong linggo, ako po ay nagbabrowse sa Facebook. Sa pamamagitan po ng ating Governor Dr. Helen Tan, nakatanggap po tayo ng ambulance. Tanong ko lang po sa author ng ating kagalang-galang Revy Masangkay, ito po ba yung ating gagamitin na ambulansya? Honorable Presiding Officer, sasagutin ko po ang paglilinaw. Ito po ay wala pong specific na ambulance kung alin po. Kung ano po yung available sa ating pamalaang bayan, yun po yung ibibigay na ambulance sa ating nangangailangan. Mr. Chair? Karagdagan lang pong kaalaman tungkol po dito sa ordinansa. Ang mag-i-implement po nito ay ang tanggapan po ng MHO. At sila po ay hinihingan din natin ng report annual na kung ilan po yung serbisyong nabigyan nila ng libreng paggamit ng ambulance. At ang pondo po nito ay, ang maglalaan po ng pondo nito ay ang tanggapan din po ng MHO na isasama po sa annual budget. At pwede rin pong tumanggap at pwede rin pong manggaling sa ang pondo sa grants, donation at other sources po ng mga pondo na pwede pong pagkuhaan kagaya po ng sa maintenance at ganun din po sa krudo. At para naman po sa monitoring and evaluation ng ordinansang ito ay lagi pong nasa tanggapan po ng MHO ang pagre-regulate, monitoring and evaluation po para po makapagkaroon po ng reporting sa Sangguniang Bayan. Ano po? At kapag meron po tayong nalaman na kung sino man ang magbabiolate po ng ordinansang ito ay mananagot po sa batas natin dito po sa ating pamalaang bayan. Yun lamang po. Kung may nais po kayong idagdag dito sa ordinansa, open po yung ordinansa para po may ayos natin maidagdag kung ano pa po yung ninanais ninyo na idagdag para po dito. Maraming salamat po. Konsehal Juicy Wagan. Magandang umaga po, Vice. Magandang umaga po sa aking mga kasamahan. Magandang umaga po, Sec. Magandang umaga po, Bayan ng Tagkawayan. Ako po ay nagpapasok ng isang kapasyahan ng taos-puso pong pakikidalamhati sa pamilya po ng yumaong dating kapitan ng Barangay Concepcion. Last June 30 po, si kagalangalan na Kapitan Guillermo Ayala Martires. Sapagat siya po
ay una nanungkulan bilang kagawad sa loob po ng 11 taon. At nanungkulan din po bilang kapitan na kung saan po ay kinakitaan ng taos-pusong pagtulong at paggabay sa pangailangan ng kanyang mga nasasakupan. Sapagkat siya po ay naging kaisa at kadamay ng kanyang kabarangay sa loob ng mga araw ng kanyang panunungkulan. Siya po ay naging isang mabuting anak, kapatid, asawa, magulang ng kanyang mga kabarangay at nakapagsulong po ng mga resolution at ordinansa na tunay na nakakatulong sa barangay Concepcion hanggang sa kasalukuyan. Pagkilala at pagpupugay sa ating dating kapitan, Guillermo Ayala Martires ng Barangay Concepcion ay pinangaluhan po ng lahat ng sangguniang bayan ng walang pagtutol. Konsehal Porridge Salumbides. Salamat ho, kagalang-galang na tagapangulo. Pwede po ba akong humiling po ng off-cam dahil meron lamang pong lilinawin na mahalagang schedule po? Nung kahit po ng off-cam, pinangaluhan ni Konsehal SK Angela Salumbides. Meron po bang pagtutol? Kung wala po, tayo po muna sa mungkahi ay pansamantalang off-cam.
Salamat po muli sa paglilinaw, Mr. Chair at saka Mr. Secretary. Hinihiling ko po na ating pong maaprubahan for third and final reading an ordinance adopting Republic Act number 11313 entitled An Act Defining Gender-Based Sexual Harassment in Streets, Public Spaces, Online, Workplaces, and Educational or Training Institutions, providing protective measures otherwise known as the Safe Spaces Act, and its implementing rules and regulations and prescribing penalties therefore for the local implementation in the municipality of Tagkawayan, Quezon. For third reading ng ordinansa na nabanggit ng ating may akda, Konsehal Port Salombides. Pinangaluhan po ito ni Konsehal Botok Magpantay. Mayroon po bang pagtutol? Kung wala po, ang nasabing ordinansa po ay atin na pong pinagtitibay. Salamat po, Mr. Chair. Last na po, hinihiling ko lang din po na mapaschedule po yung ating pong nakabinbin na yung poster ordinance po para sa senior citizen. Baka po panood na lang po kay Sec kung kailan pwedeng mapaschedule po ng public hearing kung kailan po may available. Thank you po, Mr. Chair. Schedule for public hearing ng postering for senior citizens beneficiary ordinance. Noted po, Mr. Chair. May mihingi po, Mr. Chair, ng sponsorship po itong resolution authorizing Honorable Luis Oscar T. Illasar, Municipal Mayor, to enter into, sign the Memorandum of Understanding representing this local government unit with various stakeholders on a long-term watershed management, protection, and preservation of the province of Quezon. Kailangan daw po sa AGIS. Konsehal Choi Eliasar. Salamat po. Hello po, magandang umaga po. Nagpapasok po a resolution authorizing Honorable Luis Oscar T. Eliasar, Municipal Mayor, to enter into a sign and memorandum of understanding representing this local government unit with the various stakeholders on a long-term watershed management, protection, and preservation in the province of Quezon. Authorizing the Municipal Mayor, seconded by Konsehala Josie Wagan. Mayroon po bang pagtutol? Kung wala po ay atin pong pinagtitibay. Konsehala Ribi Masangkay. Hello. Kanina po ay lumapit si Ginoong Victor Lucero at humihiling po ng isang resolution na mapakabitan po ng tubig ang Metro Tagkawayan ECCD Complex dito po sa Barangay Poblasyon, dito po sa Gulfview Subdivision. Kahilingan po ito sa Tagkawayan Water District na malagyan po ng water connection sapagkat ito po ay malapit nang matapos at kung kaya po inihahanda na para po magamit ng ating mga maliliit na mga batang kababayan natin para po sa susunod na pasukan. Mungkahi po ang kahilingan para sa ACCD ng ano nga yan? Complex. Pinangaluhan po ni Konsehal Leo San Buenaventura. Mayroon po bang pagtutol? Kung wala po ay atin na pong pinagtitibay. Game na. Konsehal Port Salombides. Maraming salamat po kagalang-galang na tagapangulo. Announcement po para po sa schedule ng committee meeting, Committee on Rules and Good Government.
Committee on Transportation and Communication Chairman Cons Botoc Magbantay at Committee on Ways and Means Chairman Veronica Masangkay. Para po sa mga sumusunod na siyam na barangay ordinances po ng Barangay San Roque, kasama na rin po ang Barangay Landing, mamaya pong 1 p.m. At kung wala na pong paglilinaw ang ating mga kasamahan, Mr. Chair, ay hinihiling ko po na ang pagsasara ng ating regular na pagpupulong sa araw na ito. Mungkahi po ang pagsasara ng ating regular na pagpupulong, pinangaluhan po ni Konsehal SK Angela Salombides. Mayroon po bang pagtutol? Kung wala po, tayo po ay nagsasara na ng ating regular na pagpupulong.